isa. Gusto ko magpasalamat sa Panginoon dahil gustong-gusto na kasi namin malaman ng lahat na talagang yung kagalingan ng Panginoon ay pinagkaloob na po kay Pastor. Yung last Friday ho kasi, nag-repeat kami ng laboratory at ang akala namin, sabi ko kasi Monday pa ang result. Pero tumawag sa akin po ng Saturday ng morning, kahapon, may gawain, biglang sabi niya, available na po. Kakachat ko lang doon sa secretary na Monday kami magpapacheck up. Kaya nag-chat ulit ako, text ulit ako doon sa secretary na magpapacheck up kami. So, nung pagkatapos ng gawain, diretso po doon, ay talagang pinakita ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor, pinipilit pa ni, tinatanong siyang pilit ng doktor, wala ba kayong lahi ng cancer? Sabi niya, maraming siya tinatanong. Pero sabi nga ni Pastor, at sabagot po kasi ako, kasi madalas siya kumain, mahilig siya ng mga asin, suka, yung nagkataon na kumain siya ng pinya. Sabi ni Pastor, parang hindi ka naniniwala si doktora na dahil sa pinya. No? Whatever. Pero yung science po ay nag-prove, no, na ang kagalingan ay pinagkaloob na kay Pastor, pinagkaloob na ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon, although naggagamot, pero at least wala pang isang buwan, pinakita na at nakita nating lahat ang pagpapagaling ng Panginoon mula noon hanggang ngayon. Kaya ang pakapurihan ay para sa ating Diyos. Amen. Sige po, tumayo tayong lahat. Let's welcome Pastor Mon. Sino ko sa inyo natutuwa? Buhay pa ang inyong pastor? Yeah! Kaya yung anumang nanakit sa atin, pero hindi tayo napatay, yun ang nagpalakas sa atin ngayon. Amen? Ate Beth, nandun din kayo kahapon, di ba? Check up po namin, tsaka pinakita po namin yung result ng bone scan. Kamusta ang bone scan? Maayos naman po. May gamot ang zero. Yan. Yung mga totoong gumaling, dapat may proof din ng mga doktor na gumaling nga talaga tayo. Sila mismo ang magsasabi na magaling na tayo. Amen? Amen! Tamad na tamad kayo mag-amen. Pag kayo nalagay doon sa kalagayan namin, mahirap ko kanyang agaw buhay, tapos hindi mo naman alam kung may saan ka kukuha ng pera na panggastos po pagka emergency ganyan. Amen, napakahirap ng kalagayan ngayon. Mahirap magkasakit. Bawal magkasakit. O yun. Kaya sipagan na lang natin dumalo. Maglingkod sa Panginoon. Kaya lagi walang sa church, delikado, wala kayong covering. Tatabihin ko na sa inyo. Wala kayong covering. Ang covering lang ng Panginoon. Covered lang. Diba? Insurance yan. Covered ka lang kapag ikaw insured. Kung wala ka lang sa gawain, paano? Ay sabi ko, Lord, on duty ako. Nasa paglilingkod ulit ako. Lagi. Hindi naman ako ma-absent eh. Mamaya, the rest, yung kwento ko sa inyo. O sige, samahan niyo muna ako. Kuya Sam, nagawa ba? Hindi. Okay, 1 Corinthians chapter 15, verse 57, Okay. '56 na. 55 muna tayo. Sabi niya, where, O death, is your victory? May Tagalog ba, Joseph? Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. But, thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Okay, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo binibigyan niya ng tagumpay. Sino dito binibigyan ng tagumpay? Tagumpay saan yan? Para sa ating mga laban. Araw-araw may laban. Tagumpay saan yan? Sa mga walang pera. Amen. Tagumpay para sa kahinaan. Di ba? Sa negosyo. Tagumpay para sa mga nag-aaral. Amen. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi mo, kay Lord lang. Tagumpay kay Lord lang. Next. Verse 58, kaya nga, 1, 2, 3, go! Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo,
Hindi nasasayang inyong paghihirap para sa Kanya. May English ba tayo ba? English. Yan, maganda ka kung merong the message dyan o kaya ay amplified. Kung may NIV, okay lang din. Ganda sa taga sa English yan. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Let's pray. Father God, we are so grateful today. We are blessed because we are here to participate the goodness, the powerful praises we have, Lord God, together with your people. Sabi nga ng iyong salita ay napakadakila at kahanga-hanga ang magkakapatid na nagsasama-sama. Tulungan mo kami na matanggap lagi ang iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Bago ka lang maupo, meron tayong gagawin ngayon, prophetic gesture. Lagi nyo tandaan, huwag niyong kakalimutan yung mga prophetic gesture na ginagawa nyo, ano? Amen. Okay, nawala na yung nakalagay ko. Okay, sabihin mo nga, pagkatapos ng pagkasalita ko, sabihin mo, I shall not beg to eat. By faith, I shall not be ashamed. Okay? I shall not be cursed. In Jesus' name. I shall not cry over loved ones. I shall not be mocked. I shall not be a victim of hard killers. I shall not be a victim of accident. I shall not be sorrowful, but I shall be great. I shall be fruitful. I shall be victorious. I shall be celebrated. I shall be successful. I shall be favored. Sabihin mo nga, favored come to me in Jesus' name. I shall be blessed in abundance. I shall be prosperous. I shall have joy unspeakable. I shall have peace beyond limits. I shall make it. I shall testify. I shall be lifted high beyond falling. I shall excel in all that I do. I shall be called wonderful. Where the road is thirsty of flesh and blood, I and my loved ones will not go there. The evils that will happen will not know my dwelling place. Death messengers will not know my address. The miracles in the year shall locate my household. My heart, my desires will not be cut short. I will not be crying because of you. I pray for you in this year, Lord God. So shall it be in Jesus' name. Palampakan natin ang Panginoon. Next time, tatagalogin natin yung ating declaration. Makakapo na tayo. So, inuna ko kasi baka makalimutan natin. Napakahalaga pala nung kino-confess mo yung favor. Alam niyo ba yung favor? Sino nakakaalam ng favor? Pabor, may magandang loob sa'yo, hindi mo pinaghirapan. Yan ang pabor, okay? Okay? Diba, katulad yan, nakatanggap ka ng ayuda, yan. May pabor yan di ba? Biro mo, sa dinami-dami ng tao, nakatanggap ka na ng ayuda. Oh. Nagkaroon ng bahay na hindi niya tinayo. Sino kaya yun? Sino yung nagkaroon ng bahay na hindi niya tinayo? Sa Bible yan. At hinawakan namin yan, nangyari sa amin. Hinawakan namin yan, pinanghawakan ko yan. Nagtayo ng bahay namin, hindi kami. Amen? May nagfinance. Bibigay lang pala Yung iba nag-abroad pa. Yung iba nagpapakamatay pa, magtrabaho lang. Papalit pati kaluluwa. Pero pag naglilingkod ka sa Panginoon, walang kahirap-hirap. Sabi mo nga, ang pabor ay walang kahirap-hirap. Nagsisimula yan doon sa pag-surrender natin ng ating buhay sa Panginoon. Then, hinayaan na natin ang Diyos na mabuhay sa atin. And do serve faithfully to God.
every time and then. Amen? Okay, so ang patotoo ni Ate Amy, kaya gusto ko si Ate Amy mag-testify. Kasi kung minsan, katulad ng sinasabi namin sa inyo, ang kalaban lagi ng pananampalataya ay common sense, hindi fear. Ano kalaban ng pananampalataya? Common sense. Ang Tagalog ng common sense, sentido, common. Nasaan yung common sense? Katabi lang siya ng eyes, nose, ears, and tongue. Lahat yan ng senses na yan, katabi lang ng mind. Di ba yung mind mo ang nagpo-post ng subject para ikaw ay to have faith, di ba? So ang faith nasa isip mo at sa puso mo. Kaya pagka nagkaroon ka ng faith, akala mo doon lang, hindi, susubukon yung faith mo. At ang pagsubok ng faith natin ay walang iba kundi yung ating mga senses. Kaya ako po, honestly, natakot ako. Natakot ako, sinabi ko sa ate Amy talaga. Natakot ako. Kasi imagine mo ba naman dumumi ka ng 2 linggo? Sabi niya, hindi mo sinasabi. Baka mamaya, pagising mo, nadatnan ko ng matigas ka na. Kasi yun na pala yun eh. Actually, hindi pa ako nakabawi sa hemoglobin until now. Kasi ang hemoglobin ko, 150, 149 to 159 yata yan. Ang hemoglobin ay dugo na nagsusupply ng katawan. Oxygen, whatever. Yan ang trabaho niyan. Pag nabawasan pala yan, hindi ka makahinga, nahahapo ako. Kaya pala, maputla na akong ganyan. So, pwede na pala ako mamatay noon eh. Actually, ang doktor, ayaw niyang maniwala na umampat na yung bleeding. Ayaw niyang maniwala. Kaya sabi niya, okay, sa pagbabalik niyo, pag nakitaan ka pa ng negative reaction, sabi niya, magpa-test ka ng pupo. Yung pupo ko, napaka-special ang test. Alam niyo kung bakit? Binigyan kami ng kit, di pumunta kami ng umaga, noong Friday. Pagdating doon, kala ko doon ako pupupo. Hindi, umuwi kayo. Ito po matindi. Yung kalupit, naka-lockdown, kumbaga sinara. One way lahat ng daanan. So, iikot pa kami sa Diki. Ang problema, late ng daan. Sa oras ang daan doon, nakamotor lang. So, naka-wheels kami. So, nung pangalawang balik namin, kasi pupupo ako sa bahay, hindi ba ako pwedeng sa pupo kahit saan lang pwede? Hindi lang pwede talaga sa bahay talaga namin. Ang layo-layo na kalupit sa bayan. Di ba sa bayan yun eh? Yung St. Vincent na blood test. So, sa Katmon, yan, sa Katmon. Malapit sa Methodist Church, yung say, okay doon. So, pagkagaling namin ng takbo kami sa kalupit, balik, para doon lang magpupo, para linisin. Sabi ko, baka pwede naman to sa CR ni Jess. Hindi raw, baka makontaminate. Ganun kasela ng pupo, test. At yung test na yon, pagpupo ko sa bahay, binalik pa namin sa Malolos. Then naghintay kami. Yung pala, Friday yon, so Saturday na kaagad, check up na kaagad kasi may result na. Nakahapon naman kami. So, ngayon lang nangyari sa akin yan. Kasi ayaw maniwala ng doktor na, kasi may bleeding daw ako, supposedly baka may cancer. Yan. Kaya tinanong pa niya, wala bang cancer sa family? So, sabi nga ng Panginoon, ang testing ay nangyayari yan para magkaroon ka ng testimony. Sabi mo nga, testimony. Ano ang purpose ng test? Testimony. Yan. Susubukin ka para magkaroon ka ng patotoo. Kaya, mga patotoo natin matatagal na ay papalitan nila ng bago. Pero ang pinakamaganda na patotoo, yung bang maluluwalhati ang Panginoon. Amen? Mabigyan ng kalulatian ng Panginoon. Ito patotoo ko bago ang sermon. Nung kami ay nasa PhilPlans, in-invite kami ng PhilPlans para pirmahan yung document namin para sa accidental plan. Tapos kumuha na kami ng bagong program. Nasa Angeles kami nun. For free, yan. Paper yun. Bigay lang, for free. Yan ang sinasabi ni Jim. For free. Ay 25,000 din yun. O, tapos, ang ganda eh. Pagdating namin doon, bago kami umuwi, that was 5 o'clock, nakita ko umulan na siya. Lakas ng ulan sa Angeles. Paglabas namin ng Angeles, todo-todo talaga ulan, zero visibility. Nakita ko dyan sa NLEX. Hanggang dito sa Pulilan. So, nung nasa highway na kami, sabi ko, dalawang araw na yun na talagang bahaba sa San Fernando, sa Angeles.
yung bang, alam kong may nararamdaman ako eh, hindi pa naman ako totally normal. Actually, si Ate Amy gusto nga niya, sa bahay lang ako, ganyan. Pero take note nung nagkasakit ako, wala akong ibinago sa ginawa ko. Namamalengke, may gawain, nandun ako sa gawain, wala akong inabsinag na gawain. Amen? Amen? Sana makonsensya ka kung ang ginagawa mo lang ay para sa sarili, tapos, okay, ito yung patotoo ko doon. So nagkaroon ako ng matinding para bang nadismaya ako kasi in-expect ko, baha-baha na ako. Pagdating ko sa Kalumpit, sabi ni Chip, tatid ko kayo sa bahay o sa bahay muna tayo. Gusto ni Chip, tuloy na kami doon sa simbahay. Sabi ko, pag uwi, ulan din. Sabi ko, sa bahay na lang kami, mag-online na lang kami. Alam mo yung flesh, sabi ng Bible, the flesh is weak, but the spirit is willing. Tama yung sabi ni Jesus. Ang katawan, ang laman ay mahina, ngunit ang espiritu ay malakas. So, nakaready na ho kaming mag-online, tapos nakabihis na ako magtulog eh. Kumbaga, mahaba asuot ko, kumbaga dahil siyempre naka-aircon na kami, malamig. So mahaba na yung pansuot ko, naka-ready na kayo matulog, nagsisimula na. So, tinitingnan na namin yung aming kung nagtestimony na, o Chip, papunta na, kamusta na ba? O nagsimula na po ikakape. So pinakita niya, tapos nireport nila, ganito kami kadami, ganito yung mga tao. At then nung saktong magsasalita na ako, bigla po ako nakumbita. Sabi ko, teka. Wala naman makakuulat, mahina, atik-atik lang. Sabi ko, bigla ko akong nahiya sa sarili ko sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Naalala ko yung pangako ko. The flashback 2 weeks ago, nung ako pinagaling na ng Panginoon. Sabi ko, Lord, subukan yung pagalingin ako ngayon kasi kung hindi mananawa ka sa buhay ko. Dito ko yung sinabi eh. Ayaw ko lang kung narinig nyo. Manawa ka lang na gamitin yung buhay ko kahit saan. Lalakad nahahayo, tutungo ako. Pero nung oras na yon, atik-atik lang, parang natig-atig ako. At bigla akong nahiya. Ang sabi ko kay Ate Amy, sabi ko, Mami, takbo tayo. Kaya hindi nila alam, tumatakbo na kami pala, papunta sa San Marcos. And then, tinuloy namin yung gawain ng pagdating namin. Pakibukas ng gate, tagal wala pa nagbukas ng gate. And that's, I learned something. Pag nangako ka sa Panginoon, dapat tuparin mo agad. Ayaw ni Lord na mayabang, sabi ng Malakay, Ecclesiastes chapter, saan ba yan, Chip? 5 Mangangaral chapter 5. Ayaw ni Lord ng mayabang. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ni Lord ng mayabang. Di ba? Kung minsan, ang dali-daling mangako, pero ang hirap-hirap tuparin ng pangako. Di ba? Di ba? Sino dito yung, nung ikinasal kayong mag-asawa, di ba, pinanakuha mo siya, till death do us part, for better, for worse. Di ba? May kumakanta pa habang nangangako ka, alalayan ka, iingatan ka. Ngayon, nadapa tanga-tanga kasi O, di ba? Yan. Nanunumpa ngayon, sinusumpa na yung asawa nung matanda na. Okay, reminder lang, ni-remind lang ako ni Lord tungkol sa talatang ito. And then, bumalik sa akin yung talata ng always abounding in the work of the Lord. Sabi mo nga, always abounding in the work of the Lord. Sabi mo nga, always, malakas, always, abounding in the work of the Lord. Tagalog, magpakasipag kayo. Yan, amen. Sino dito masipag? Pag nagbigay ng bonus si Lord, sino bibigyan ng bonus? Yung masipag o yung tamad? Yung may ginagawa o nakaupo? Dito. Sino o nagbibigyan ni Lord? Yung sumusunod o yung sumusuway?
Sino yung bibigyan ni Lord? Yung uma-attend, yung hindi? O, hindi nga. Kayo nagsabi niya, ha? Okay. Sino nagkaroon ng magandang ukay-ukay nung nakarang linggo? Si Ate Amy, nakita nyo? Ganda! Oh. Ayan ba yun? Tamo nga. Saan ka nakakita niyang ganyan kaganda? No? Aba, ang ganda rin o kaya yan. Si Peye? Hindi. Inaano ko lang. Reward din sa mga umaten. Yan, yung mga umaten mamaya, pwede kayo mag-ukay-ukay. Meron pa. Mahal na, 50 pesos na isa. Okay. Kaya, ganda ho sa good news, sabi niya, ang ganda ho ng translation sa good news, keep busy. Sabi mo nga, busy. Always in your work for the Lord. Sabi mo nga, keep busy. Sabi mo, sino dito, ano yung ginagawa mo sa Panginoon? Ito, nakakalungkot, nakakaloka. Akala daw niya, nung naging Christian na siya, uupo na lang siya. Alam mo, binulang tayo ng mga dati nating sinasamahang relihiyon na ang tao pupunta lang sa church paglinggo. At wala na, uuwi na pagkatapos, magbibisyo uli, magmumura uli. Sino dito? Nagmumura pa rin. Mami, pakisend mo kay Joseph ito. Ha? Kasi hindi na naman. Eto. Hey Joseph, ano ba naman? Hanapin mo yun. Kasi dyan. Send mo lang sir. Hanapin mo yung PowerPoint. Okay, kaya gusto kong maintindihan na lahat. Hindi ka tinawag ni Lord para lang pumunta sa simbahan paglinggo o uwi pagkatapos pagdating ng isang linggo ay bumalik ka sa ordinaryong buhay. Hindi ganyan yung dapat ma-orient tayo sa tamang gawain, Hindi yan ang... Okay, ano yung nangingibabaw na kalooban ng Panginoon sa buhay natin? Ano yung nangingibabaw? To win soul and make disciple. Win soul and make disciple. At hindi lang yung mga awit, kahapon sana dumating kayo sa seminar, ang mga awit, hindi pumunta yan sa church para magpakanta lang sa linggo. Kaya I see to it na may mga gawain sila kasi hindi yan ang primary na gawain ng isang Kristiyano. Amen? Ang nangingibabaw na gawain ng isang Kristiyano matapos kang iligtas ay una, para magligtas din ng iba at gawin silang mga disipulo. Yan yung pinaka-high, pinaka-nakatataas at nangingibabaw. Amen. Amen. So, huwag sana tayong matrap doon sa atin lang paglinggo at wala na, hindi naman ako nagkukulang, yan lang aking gawain. Hindi tayo dyan tinawag ng Panginoon. Okay, napakahalaga ho nito, kaya huwag tayong mapanatag na pag nagkaroon ng paghaharap sa Panginoon ay masisi nyo ako dahil hindi naman kami tinray ni Pastor. Hindi naman kami tinuruan. Yan. Gusto kong maintindihan nyo ito. Pagdating sa kabilang buhay, pag dumating ang Panginoon, maraming hintuturo ang tuturo sa inyo at sisisihin kayo dahil wala kayong ginawa nung nalaman nyo ang buhay at kamatayan at sumpa dahil hindi nyo sinare sa kanila at karamihan sa kanila ang gospel. Karamihan dyan, asawa mo, anak mo, at mahal mo sa buhay. Kaya sabihin mo nga, you are obligated. Romans chapter 1 verse 16 to 17, I am not ashamed for the gospel. For this is the power of God for the salvation of man. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Ano po ba ang plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, lahat ng tao maligtas. Ang plano talaga ni Lord, lahat maligtas. Ayaw niyang mapahamak yung mahal mo sa buhay. Pero kung hindi, kailan napapahamak pala ang tao? Kailan napapahamak ang tao?
Napahamak ang tao dahil wala siyang kaugnayan o kaya tinanggihan niya si Jesus bilang Lord at Savior. Yun lang ang dahilan. Hindi dahil sa reliyon. Walang reliyon makakapagligtas. Tandaan niyo yan. Okay. So, sabi ko nga kanina, nung panahon na ako ay may problema at natakot ako doon, nagdemand ako kay Lord at ginamit ko yung aking dominion. Nagdemand ako kay Lord, I want miracle for me to serve more and continue serving more. But heto, ambon lang, pumanatag na ako agad, talo na agad, nahiya ako sa sarili ko. At hindi ito nararapat sa buhay na binigay sa akin, Lord. Amen? Sino sa inyo naniniwala? Hindi ambon ang magpapahinto sa iyo. Amen. Isang praise at isang kanta madalas natin kinakanta dito, I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartaches, broken pieces, ruined lives, sirang buhay. And why you died on Calvary, your touch is what I long for. You have given life to me. Binigyan mo ako ng buhay para magamit ko sa ipaglilingkod sa iyo. At yan ang pinaka-purpose ni Lord. Amen? Ang araw, pinasikat ni Lord ay nilagay niya para pasikatin sa atin sa umaga at sa maghapon. Pag hindi umaraw, mawawala ang purpose niya, nalulungkot ang Lord. Amen? Ang puno, nagbibigay ng purpose si Lord yan. Ang purpose niya talaga, what is the purpose of the trees? Guys, photosynthesis. Isa lang yun, ha? Ano pa? Oxygen! Kasi pag wala ang mga puno, walang mag-i-screen ng mga masasamang amoy. Amen? Bad odor, yan. Okay, may purpose ang mga puno riyan. Kaya dapat magtanim tayo ng puno. Amen? Huwag niyong patayin yung mga puno. So, ngayon, sinare ko na to kagabi, pero isi-share ko siya ulit. Marami pala tayo dapat gawin. Kulang ang isang linggo. Amen? Kulang itong simbahay na to. Gusto ko madagdagan pa ng doble. Si Pastor kahapon tinestify niya. Noong nagsimula sila, nakapag-simbahay sila ng 200 simbahay. Pero kahapon ang report ni Ate Gigi, 235 na. So, ibig sabihin, imagine in just a weeks, naging 235. Tayo 5 lang. Nahiya ako sa Panginoon, nahiya ako sa sarili ko. Bakit? Dapat ang totoong Kristiyano ay may ganyang pangarap na hindi lang ikaw ang pupunta ng langit, kundi hindi lang ikaw ang mahal ni Lord, kundi lahat ng taong nakapaligid sa iyo. At dapat ma-motivate, mahiya ka sa sarili mo, mahiya ka sa mga taong kasama mo, na hindi pupunta ng langit dahil sinikreto mo na Kristiyano ka. Meron bang secret Christian? Hindi, di ba? Dapat, sabi niya, let your light so shine, dapat magliwanag yung ilawan nyo. Amen? Bakit kaya hindi nagliliwanag yung ilawan natin? Kasi baka, tingnan natin ulit, dapat, ang totoong kaligtasan dumating na ba talaga sa atin? Okay. The only salvation we have and I know is only by Jesus alone. Wala kay Maria, wala kay Jose, wala kaninong tao, at wala sa reliyon, wala kahit dito sa church natin, wala. Wala dito ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay kay Kristo lamang. Sa Acts chapter 4 verse 12, sapagkat sa silong ng langit, ang pangalang Jesus lang ay binigay, nasukat ikaligtas ng bawat isa. Amen? First John chapter 5 verse 20, kay Jesus lang. Sabi mo kay Jesus lang. Ang buhay na walang hanggan. Wala kay pastor, wala. Okay. Ano yung ginagawa natin? Yung ginagawa ko natin, kasama lang siya, part lang siya ng paglilingkod. Kasi mahal mo si Lord. Okay. Okay. Sabihin mo nga, mahal ko si Lord. At ganito natin ita-translate ang next generation. Okay? We need to preserve, and we need to train, and we need to push next generation. How? Number 1,
Joseph, nandyan? Andyan na? Okay. Next. Okay, number 1. Dapat ang Kristiyanong tunay na umiibig sa Diyos. Dapat matrain natin ang bawat isa sa church na ito na ang bawat isa ay maging tunay na Kristiyano. Sabi mo nga, tunay. Kahapon, nagtanong ako sa mga kalalakihan ko ano ibig sabihin ng tunay na Kristiyano. Yan. How we prepare the next generation, the better generation. Okay. Number 1, dapat ang Kristiyano ay mahubog natin sa magiging tunay na Kristiyano na umiibig sa Diyos. Mahal ba talaga natin ang Diyos? Oh, ngayon, kahapon binanggit ko yan. At maganda naman yung mga definition namin. Pero bigyan ko lang kayo ng kaukulang background. Kung may tunay na Kristiyano, ibig sabihin, may hindi. May alanganin. Okay, sino ipapasok sa langit? Sa Matthew chapter 25. Sabi niya, nagpalayas po kami ng demonyo, nag-ties po ako, nag-fasting pa kami. Sabi niya, hindi ko kayo kilala. Tama? Sino ipapasok? Yun lamang gumaganap sa kalooban ng ating Ama. Okay, so ano ngayon yung tunay na Kristiyano? Ang tunay na Kristiyano ay umiibig ng totoo sa Diyos. Sabi mo nga, ang tunay na Kristiyano ay umiibig sa Diyos. Pag iniibig mo ang Diyos, iibigin mo rin yung gawain ng Diyos. Tama ho ba ako? Baka namamali ako. Pag iniibig mo ang Diyos, ang mahal mo lang sa Diyos, yung maraming tao ganyan ang pananaw sa Diyos. Parang ambulance. Laging lalapit sa ambulance pagka emergency. Lord, patawad yan. So, papasok siya sa ambulance kasi emergency. Sana hindi ganyan ang tingin mo kay Lord kasi sabi niya, call. Tumawag ka sa akin habang makatatawag ka pa. Dadating yung araw, hindi ka na makakatawag. Knock and you shall be open. Kumatok ka para ikay pagbuksan. Call. Tumawag ka habang ikay nakatatawag pa. Pero darating yung araw, hindi ka na makakatawag. Wala tayong may pagmamalaki kay Lord, tandaan ho natin. Ako, yun ang testimony ko ngayon, pinatunayan sa akin ni Lord, pwede pala tayong mamatay ng walang kwenta. Alam niyo ba yun, yung mamatay ka ng walang kwenta? Walang kakwenta-kwentang kamatayan ang nangyayari sa tao dahil hindi niya alam. May kalaban siya, demonyo, nagpasasa siya sa pag-inom. Di ba, hindi na may mga buhay, walang kakwenta-kwenta. Nagpasasa sa inom. Nung nagkaroon ng sakit, nung nagkaroon na ng sakit, tandaan niyo, walang haba buhay pag manginginom ka. Walang haba buhay kapag ikaw ay nagpupuyat. Amen? Makukuha lahat yan sa mga lifestyle natin. Walang magandang kinabukasan yan. Alam mo, isang araw magkakasakit ka, and then you realize late na, nagkasakit ka na, bagsak na yung katawan mo, abalahin mo yung social media. Awang-awa tayo dun sa mga nakalagay sa social media. Isang chat lang po, isang share lang po, malaking tulong na ho sa akin. Pero tingnan mo buhay ng tao na yan nung nabubuhay. Walang ginawa, walang patumanggang uminom. Di ba? Ano tawag dyan? Yung bang pag day off niya, ay tinatawag na Sabado nights, di ba? Walang humpay na katuwaan, kasiyahan, di ba? Inuman, yan. And later, pag nagkasakit, sino aapurahin? Yung mga taong nakapaligid sa kanya, ipanghihingi. Hanggang sa, tayo naman awang-awa, di ba? Pero tingnan mo yung lifestyle niya. Buhay niya malayo sa Diyos, wala siyang pakialam, at ayaw niyang marinig yung tungkol sa Diyos. Sa totoo lang. Maraming tao gusto pumunta sa langit. Yung church nga, malapit, hindi makapunta sa langit pa. Di ba? Tamad na tamad. Pero gusto niya sa langit. Magising ka ngayon kasi ito yung katotohanan. Baka ito na yung huling mensaheng marinig mo. Tama ba ako? Pwede. So,
ang dapat ay maitrain natin yung ating generation na maging Kristiyanong tunay. Sabi mo, Kristiyanong tunay na umiibig sa Diyos. Pag umiibig sa Diyos ang Kristiyanong tunay, ibig sabihin yan ay mahal niya ang Diyos. Amen? Di ba? Priority natin yan. Love God and love your neighbor. So ang Kristiyanong tunay, nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kapwa. Amen? At nagmamahal sa kanyang... Okay, sino yung una nating kapwa, mga kapatid? Pamilya. Kapamilya. Yan yung una nating kapwa. Okay? Sino dito mabait sa iba, sa kapwa? Pero salbahe sa bahay, salbahe sa asawa, salbahe sa mga anak. Ang galing-galing sa iba, mapamigay. Napakagalante. Pagdating sa bahay, walang hiya. Pero Kristiyano kuno. Kristiyano kuno. Kristiyano kuno. So, ibig sabihin, pwede ka lang magsimba, pwede ka lang pumunta sa mga simbahan at tawagin kang Kristiyano, pero ang buhay mo hindi naman talaga nagbago. Sino yung talagang nagbago? Yung umiibig sa Diyos at lahat ng iniibig ng Diyos, yun yung gusto niya. Amen? May punto ho ba tayo? Kaya dapat, okay, ako Kristiyano-Kristyanuhan lang. Kunyari lang ha. Pero nangangaral ako sa inyo, mahal ko kayo, matagal na tayo magkakilala. Pero ang alam ng mga anak ko, may iba akong babaeng minamahal. Patutuo ba ito sa anak ko at sa pamilya ko at sa ibang mga kaanak ko? Di ba walang kwenta yung sabi nga sa Bible, para ka lang batingaw na umalingaw-ngaw. Kaya ang totoong Kristiyano, walang secret. Amen? Sino sa inyo na isuko nyo na yung secret? Lahat naman tayo nagkaroon ng mga secrets yun di ba? Noong araw yun. Nagkaroon ka rin ng babae, nagkaroon ka rin ng lalaki, di ba? Nagkaroon ka rin ng mga kasinong... wala pa tayo sa Panginoon, pero nasa Panginoon ka na. Sinuka mo na yan hindi mo, di ba? Ang tao daw na binabalikan ang suka ay parang asong binabalikan yung suka, di ba? Binalikan mo yung bisyo mo. Sino dito lumalala? Kaya pag ganyan ang buhay mo, either Kristiyano o hindi Kristiyano talaga. Walang gitna. Amen? Tanong, totoo ba tayong Kristiyano na? Amen? Ang totoong Kristiyano ay umiibig sa Diyos. Umiibig sa gawain ng Diyos. At umiibig sa kanyang mga tao. Yan. At sa kanyang programa. At sa kanyang pangitain. Yung pangalawa, kita natin paano natin ititrain, paano natin ipiprepare. O siya, parang ganito. Pag ginagawa mo yung kasalanan na yon, yes, pwede. Pwede ko i-secret Wala kayong alam. Pero, ang kambing ba, pagka nag-conceive, naglihi, at nanganak, ano ang anak ng kambing? Baka naman kalabaw. Hindi nga. Baka kaya baka. Hindi kaya? So, ang anak ng kambing ay? Kambing. Pakisabi sa katabi mo. Ang anak ng totoong Kristiyano ay totoong Kristiyano din. Yung hilaw, yung mga paano sabi ng isang magkaibigan, napapansin ko pagka dito sa church namin, pagpupunta ka, nakapikit yung kabila mata. Sabi niya, ito kasi kabila, born again to, yung kabila, makasalanan to, doon yan sa disco. Kaya nakapikit yung kabila. Sana, ang mata natin, yung focus ng buhay natin, sa Panginoon lang. Dito may totoong Kristiyano na kaya? Amen. I hope and I pray and I cry out to the Lord. Kailangan na mag-produce ng mga totoong Kristiyano. Tingnan nyo ha. Hindi hiningi ni Lord ang lahat ng mga tao sa panahon niya maging disciple niya. Although, ang dami-dami niyang pinakain, di ba? May 5,000, may 7,000, may 12,000. Feeding sa Bible 3 times. 3 times occurred in the Bible that Jesus fed the people. Pero ilan yung alagad? Ilan lang? 12 lang. Tingin kayo sa akin. Pinano ni Lord, hindi niya sinikret ang mga alagad, pero pinano niya na makarating ang gospel sa buong mundo, pero hindi siya namili ng libo-libo. At pinili lang niya 12. Pero umaasa si Jesus na yung 12 na yon ay totoo.
Kasi yung naghudas doon, pinalitan, di ba? At yung, kasi kahit 12 yan, pero kung totoo, kayang magtaya ng buhay, kayang magbaliktad ng sitwasyon at panahon, magtitiis yan kahit mahirap, mamatay o sa mabuhay, yung 12 na yan, itataya ang buhay para sa akin. 12 lang pipiliin ko. Amen? Pero tanong, approximately, nung dumating si Jesus, it was calculated 180, di ba? After death o Anno Domini. So, 180. Ano ng taon tayo ngayon? 2024. So, ibig sabihin, 180 and 2024, ilang taon yan? So, 2024. To 20,024 years mula sa panahon ni Jesus. Guess what? Meron pa bang lugar sa buong mundo ngayon na hindi pa nakakakilala at dinaabot kay Jesus? Ibig sabihin, sa Pilipinas nakarating sa pinakasulok ng mga bundok-bundok at bulong-bulundokin dahil sa 12 na yon, na ang 12 ito na in-empower ni Jesus ay very powerful kasi totoong Kristiyano talaga. Naalala ko tuloy si Hitler ba nagsabi niyan, give me. Ang ginamit ni Hitler yata ay 6 ba o 10? Do not give me 1,000, give me a 10 or 12. Sabi niya, then I will change the world. Ikaw usap po ba si Pastor? So, ito lang hindi mo kailangan marami, pero ang kailangan lang ay isang Kristiyano na totoo at nagpapakatotoo kahit anong mangyari sa kanyang buhay, even in ups and down, even masama ang panahon, even wala kang pera, pero siya'y totoo. At kukunti na lang nag-aamin. Meron bang totoong Kristiyano ngayon? I hope, and I pray, na nakapag-produce tayo ng mga tunay na Kristiyano sa Love Fellowship International. Sino yung followers of Jesus? Yun lang yung totoong Kristiyano. And then, Kristiyanong tunay na umiibig sa kanyang kapwa. Yung nagmamahal sa kanyang kapwa. Sabi ko, kapag Kristiyanong tunay, alam niyo po, ang isang dahilan ng mabagal na pagkalat ng magandang balita anong bandang 80s, 1980s, and 90s. Alam niyo po, pumutok na lang ang revival noong 85 and 90s. Lahat ng mga nabuo na ginoon, mga pastor at mga ngaral ngayon. Alam niyo po ako ano ang pinakamabagal na panahon, yung mga 70s and 80s. Alam niyo kung bakit? Sabi mo sa akin, bakit? Ang dahilan daw ng mabagal na pagkalat ng gospel ay dahil sa mga Kristiyanong hindi naman talaga totoo. Pag uwi sa bahay ng mag-asawa, laging nag-aaway. Tisod na ang mga anak, nagliliparan pa ang mga kutsara at pinggan, kaldero sa bahay. Palagay nyo may maaakay sa simbahay? Okay, may simbahay tayo, di ba? May simbahay tayo ngayon. At gusto ko pa mag-produce pa ng simbahay eh. Pero until such time comes, kaya tama pa lang sabi ni Jesus, until the seed must fall on the ground and die, nothing will happen to the seed. Maliban daw ang buto malaglag sa lupa at mamatay, hindi ito magiging makabuluhan at mabunga. Ulitin na natin yung talata na yun. Whatever, hindi ko masyadong na-recall kung saan ang chapter, saan book si Jesus may sabi at madalas ko sinasabi. Kailangan malaglag daw sa lupa ang isang buto at mamatay. And then doon pa lang sisibol at magkakaroon ng panibagong buhay. And then pag siya'y buhay na't lumaki, makakapamunga na siya at magkakaroon din, puproduce din siya ng marami pang buhay mula sa kanyang bunga. Okay, tingin mo kayo ni Pastor. John 12:24. Okay, John 12:24. Tingin. Kaya hindi ka pa nakapamunga. Baka kasi buhay pa yung totoong ikaw. Nagets nyo? Yung bang
meron akong pinost sa social media at sa group chat natin. Sino sa inyo na-remind yun? Yung isang mama na nabangga yung Ferrari niya. Yan nakabasa? Sino nakabasa? Basahin, pag nag-post ako, napaka-importante yan. Actually, Ferrari speaking of Ferrari, hindi siya pipitsugin, mayaman po itong batang ito. Pero bata pa siya. Kaya tinestify niya, nandyan ba yun? Pakikuan nga para mapanood nila. Saglit lang ito. Saglit lang. Hanapin mo nga Joseph yan. Pakipost nyo nga kay Joseph. Pakihanap nga, pakipasa nyo kay Joseph. Parinig ko lang sa inyo. Yan yung tunay na Kristiyano. Biro mo nabangga yung Ferrari niya. Gusto niyang pagalitan. Gusto niyang pagbayarin. Pero nagulat siya. Hindi yun ang kanyang... At hindi siya nalungkot na hindi siya nagalit. At hindi siya nalungkot dahil hindi siya nakasingil. Ang ganda ng kanyang reaction. At ang sabi ko, sa akin lang to. Parang gusto ko sabihin, that's my boy. At sinasabi ni Lord, that's my boy. Yan yung Kristiyano. Tayo, ayaw natin nakakarinig ng tinutuwid tayo at pinapansin tayo Di ba? Ako, pagka napagsasabihin ako ganyan, sinasagot ko tatay ko. Sino dito? Nabago na yung ating pamumuhay. Yung bang nasasaktan ka na, nasasagi na yung ego mo, pero pinapalagpas mo kasi alam mo, hindi makabubuti sa iyo ang kumibo this time. Amen? Kaya pagkagalit ka, huwag ka na lang kumibo. Siguradong hindi maganda sasabihin ng bibig mo. Ako, nahiya doon sa isang pastor Nagagalit siya sa walang kakwenta-kwenteng bagay. Tapos pinost pa niya sa Facebook. Hindi ganyan ang Christian na totoo. Amen? Ang totoong Christian ay nagpaparaya. Marunong magbigay. Marunong magpatawad. Maraming ganyan. Tagal nang umaatid sa church. Hindi kaya magpatawad. Punong-puno ng garbage yung kanyang puso. Kaya yung kanyang buhay hindi mabago. Kasi nga, ayaw mo patawad Alam niyo ba yung pagpapatawad? Yan ang susi ng lahat-lahat ng pagluwag dyan sa buhay mo. Madalas kong sinasabi, ang pagpapatawad parang gamot na kapag binigay mo sa iba, ikaw ang gumagaling. Magic, bibigay mo sa iba, pero ikaw gumagaling. Kaya sabi mo, practice pinapatawad na kita. Yan. Pintasan mo man ako. Sige, chismis mo man ako. Pinapatawad. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita. Di ba? Si Lord, paano nagpatawad si Lord? Sabi niya, parang hindi ka nagkasala. Pag hindi ka nagpatawad, sabi ng Bible, sabi ni Jesus hindi ka rin patatawarin. Di ba? Kaya may mga tao na hindi kaya magpatawad, hindi rin siya kaya patawarin. Kaya, live like Jesus. Sabi mo nga, live like Jesus. Ate ba yung video? Kaya na? Kaya? Sige, let's go. I-pause mo muna yung saglit lang naman yan. 2 to 3 minutes na. Ferrari. Pagdating ko sa restaurant, hindi ko kwento ko sa inyo. Sa U-turn, sinalubong ko. Saan? Saan tama? Okay, kaya naman pala. Hindi naman halata. Okay. Sa baba din. Makapal yan Ferrari yan. Makapal. So here's the story. Galing akong office, so pupunta ako sa wife ko ngayon. And then there was this U-turn slot. Nakapasok na yung muso ng kotse ko sa kabilang kalsada. Pero traffic, so hindi tayo gumagalaw. Then nagulat ako, this Wigo na nasa harapan ko, imagine nakatigil ako. Out of nowhere, bigla niyang nilapit yung kotse sa muso ng Ferrari. Then habang nakatigil ako, next thing I know, nakasampa na yung Wigo sa Ferrari. Again, just try to imagine, may nakasampang Wigo sa harapan ng sasakyan ko. For sure, you will be terrified. So dahil tao lang din, nagalit, nainis, at that moment, gusto ko sumigaw. And out of nowhere, bumaba yung owner ng Wigo. Habang umuulan. Pumunta siya sa window ko, then dito na dumating yung point na I was humbled. Once again,
experience ko na naman si Lord. She was very sorry, nag-apologize siya, then out of nowhere, pinakita niya yung ID niya. And she told me, kaya niya ako nabangga, it's because she's a cancer patient. Kaya daw siya nabangga, kasi naiyak ako Kaya daw siya nabangga kasi iniisip niya yung mga pambayad ng bills niya, pambayad ng mga expenses niya sa ospital. Kaya daw hindi niya ako napansin. So, dahil umuulan, sabi ko sa kanya, go back to your car, pag-iisipan ko. Alam mo, noong time na yon, the enemy was telling me a lot of things, a lot of lies, na pagbayarin mo siya, malaki magagastos mo sa kotse, malaki damage, walang excuse, hindi ka kasi nag-iingat. Pero on the other side, as a Christian, I also felt God. I also felt Jesus. So while it was raining, bumaba ako, ang daming kotse, actually nagbibideo na yung maraming tao doon. Sobrang hesitant ako bumaba kasi syempre gabi na, tapos ulan, traffic, pero binaba ko siya. Pinatawag ko siya sa door side niya. Then I told her, experience mo na ba si Jesus? Alam mo, this is the day na ma-experience mo ang grace ni Lord. Ang miracle ni Lord. For 1 minute, I prayed for her. I won't go to the details kung ano yung sinabi ko sa kanya. Basta I prayed for her for 1 minute habang nasa window niya ako umuulan. But the last thing that I said na naalala ko lang is whatever you are going through, don't lose faith. Put your faith or anchor everything that you are experiencing kay God, kay Jesus. Then sumakay ako ng kotse ko, then we part ways. So ito yung tatlong moral of the story na nakuha ko kanina. One, is kotse lang yun. Papalitan naman ng sticker, then after that, gawa na. Pero feeling ko yung damage sa heart niya kung pinagbayad ko siya nung araw na yun or kanina, feeling ko hindi yun mababayaran ng kahit anong pera. At kung mayroong isang rason, ba't hindi ko rin siya pinagbayad? Dahil dati naman wala yung Ferrari na yun. Galing naman yung kay Lord. And I also realized na if that car ang magiging rason para maging masamang tao ako, huwag na lang. Second, when you are experiencing anger, galit, I am telling you, it's not from God. God is pure, God is loving. At never niya ipaparamdam sa heart mo or sa isip mo na bumanti ka or mainis ka sa isang tao. That's why nung na-identify ko na kanina na it's not from God, ako pa'y nag-apologize sa Kanya. Kahit wala naman akong technically kasalanan. At pangatlo, let's always forgive. Kasi life's too short para magbabad tayo sa mga bagay na hindi naman natin dapat binababalan. Imagine kung pinapulis ko pa yun, pina-enforcer ko pa, pina-investigate ko pa, it would take us 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks. 4 weeks. Kung di niya pa ako binayaran, baka magkadimandahan pa kami. Can you imagine that? Pero kanina, grabe yung grace ni Lord. Hindi niya naman deserve kasi binangga niya ako. Pero nagkapatawaran kami at sinabi ko today may experience mo yung grace ni Lord kahit di mo deserve, pero ibibigay ko sa'yo. Dahil sabi sa akin ni Lord. And after that, life goes on. Bukas, papagawa ko yung kotse, the next day, maybe okay na siya. Then we can both live throughout our lives. Sorry, mali na naman yung grammar ko. Kaya message ko sa lahat ng mga nanonood, when you are with God, when you are with Jesus, you will experience peace beyond your imagination. And at the end of the day, everything in this world is temporary. So why waste your time? Diba? So yun lang. Anyway, sa lahat ng mga followers ko, I love you guys. Bye. Okay. May tanong ako. Sa palagay niyo, sino yung pinakamasaya? Yung hindi si Miguel nakabangga, may-ari ng Wigo, o itong may-ari ng Ferrari? Na-try niyo na ba yun? Na-try niyo na mag-forgive? Abiyado ka, pero ikaw pa rin ang nagbigay. Ikaw ang pinakamasaya. Palakpakan nga, tunay na Kristiyano ka na. Kaya? Amen. Mapalad kayong inaalimura dahil sa akin, sabi ni Jesus. Mapalad kayong inaapi-api, yan, sabi ni Jesus. Pwede ba malakpakan natin si Jesus? I like it. So,
Dapat hindi lang ganyan yung pagkakristyano natin. Not a name, not a possession, o position. Ang pagiging kristyano, nakaukit sa puso at sa buhay, nagliliwanag ka talaga. Amen? Yan yung kayamanan ng langit, yung mga kristyanong totoo at tunay. Woohoo! Mabangong samyo ang mga ganyang handog sa Panginoon. Kaya yan ang pinapalakpakan. Okay. Kristyanong tunay na umiibig sa Diyos at umiibig sa kanyang kapwa. Amen? Yun. Pangatlo, Kristyanong umiibig sa kanyang pamilya. Ang Kristyanong tunay na umiibig sa kanyang pamilya ay hindi lang obligasyon ng simbahan natin, kundi mismo ng Panginoon. Bakit? Ang unang kapwa ay yung ating tahanan. Ang unang kapwa natin yung ating mahal sa buhay. Karapatan natin bilang mga magulang na i-share, ipamulat sa mga mahal natin sa buhay, anak, magulang, kapatid, na mahal sila ng Panginoon. At kung paano tayo tumanggap ng grasya ng Panginoon, dapat matanggap din nila. Special ang tingin sa atin ng Panginoon. Amen? Sino kaya ang mga nagdudusa ng mga magulang ngayon? At sino yung mga magulang na nag-i-enjoy ngayon? Yun. Ang mga nag-i-enjoy na magulang ay mga nakasumpong ng mga anak na nagmamahal sa kanila at naglilingkod pa rin sa kanila kahit sila'y matanda na. At ayan yung pride ng isang magulang. Di ba? Naalala ko yung isang kapitbahay namin. Wow, dumaan yung kaanak niya. Ay, nakakotse. Sabi niya, Pastor, anak ko yun. Tapos siya tayo. Tapos yan eh. Bago ka ako sasakyan. Oo tapos yan eh. Pinag-aaral ko yan eh. Engineer. Proud na proud siya. Pero alam mo, kailan nagsalita si Lord? And that's my boy. Sa mga panahon, hindi dahil sa posisyon, hindi dahil sa anumang bagay, sa mga panahon na binababa ka, minumolde ang ugali mo, inaayos at kinikinis ka, pero hindi ka nagre-react kasi ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Amen? Yung tunay na anak ng Diyos, hindi nagmumura. Argabyado na nga eh. Amen? Inutangan na nga eh. Social media pa, di ba? Nagkapatong-patong na eh. Binabaliktad pa. Pero ang mga anak ng Diyos nananatiling mababa sa harapan ng tao at ng Panginoon. Amen? Amen. At the end of the day, sino ang pinaparangalan ng Panginoon? Sabi ng ating Amang sa Langit, that's my boy. Amen? Kaya yung favor, binibigay doon sa mga mababa. Yung favor, binibigay doon sa mga hindi nagsasalita, hindi nagsasawalang kibo. Pero doon sabi niya, God opposes the proud, but gives the grace to the humble. Yung mga mabababa, binibigyan niya ng grasya. And everybody said, Amen. Amen. Kaya dapat, ang i-train natin, para ma-prepare natin ang next generation, sa ginagawa nating simbahay ngayon, effective lang tayong witness sa kapitbahay. Kasi, yung nakikita nila sa loob ng ating tahanan, mag-invite ka sa kanila, nakakunik ka ba sa kanila? Hindi naman sasama yun, basta lang mag-invite ka eh. Dapat nakakonek ka sa kanila. Sabi mga connect. Nagkaroon ka ba ng tinatawag na sharing gifts? O kaya nagkaroon ka ba ng helping someone, di ba? Nagkaroon ka ba ng goodness, showing kindness? Eh baka nga hindi mo mangitian yun eh, tapos i-invite mo pa. Hindi talaga tayo makaka-attract. Kailan ka makaka-attract? Pag nakita nila, napatay na tayo sa dati nating pagkatao. Yung pagka ikaw ay inaapi-api, pero gusto mong magkumawala, gusto mong mag-react, pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa iyo, hindi mo magawa, dala-dala mo na kasi pangalan, Christian kasi ako. Tingnan mo yung bata na to, di ba? Nag-strike sa akin yung sinabi niya. Pirari lang yan. Material lang yan eh. Alam mo yung sinabi ni Lord kay Saul, kung bakit inalis kay Saul ang pagiging hari? Alam niyo ba kung ano? Sabihin niyo ano? Ano? Nung
nung naging hari si Saul, nag-acquire na siya ng siyempre ng wealth, mayaman na siya. Tapos ang dami na niyang mga sundalo. And then later on, binabypass niya na yung trabaho ng mga priests at prophets. Di ba? Sa bagong lalaban, magkaroon ng battle, lulusob sila sa ibang bansa, ang gagawin nila, may seremonya na tinatawag na praise and worship siguro, o kaya ay mag-aalay muna sila. So kukuhanin yung effort, tapos sila po ay mag-praise worship at tatawag sa Panginoon. At kapag sinabi ni Lord, go sila. Ang problema, hindi pa dumadating yung prophet, nakialam na siya. Alam niyo? Naggalit si Lord sa kanya. Alam mo sinabi ni Lord? Inisa-isa sa kanya eh. Sa totoo lang, sabi niya, nung naging hari ka, wala ka namang pag-aari. Mahirap ka lang din eh. Wala ka naman talaga. I strike the word. Yung ginamit niya. Nung dumating ka, wala ka naman talagang pag-aari eh. Ba't ang yabang mo ngayon? Nagkaroon ka lang ng konti. Di ba? Kung minsan, pag yumayaman ng tao, yumayabang. Ang nakakalungkot, hindi pa naman talaga mayaman. Mayabang na, hindi makahugas pinggan, hindi makabasag pinggan. Ang yabang na. Pero Kristiyano daw kuno siya. Nalungkot ako sa mga pastor na pinangungunahan ko. Sa totoo lang. Dahil, di ba naalala nyo? Nagbumaha o at meeting namin last week doon sa BBC ha. Gusto ko talagang lahat makarating. Ay dami nagpaalam, hindi ako makakarating. Ganito. Siguro umigit ko mulang mga 10 o 12. Alam mo yun ang dumating sa akin eh. Yun yung mga tao na yun yung mga maalwan na buhay ngayon. Kaya naman hindi makarating, before the day, nandoon sila sa Tagaytay, nagpapakasaya. Ay alam nilang may meeting kami ng Tuesday. Di ba? Alam mo nag-strike sa akin? Dati ka namang wala eh. Parang yung nag-alaga ng bebe, binigyan ng bebe. Kasi para magkaroon ng hanap buhay. Nung tinatanong bakit di siya makatin, may bibing alaga. So nung nag-rapture, hindi siya sinama ni Lord. Sabi niya kay Lord, hindi niyo ako sinama, Christian mo ako eh. Paano yung bibi? Sabi ni Lord sa kanya. Di ba dati naman wala ka eh. Amen? Amen. Tapos hindi mo, alam mo yung katwiran ng mga tao na to, yung mga kasama ko. Sabi ko, pag yan ang katwiran mo sa buhay, hindi mauubos yung katwiran na yan. Ang isa, mag-aalaga ng anak. Sabi ko, yung anak ko, lumaki na sa mga meeting namin. Nag-aral ako sa loob ng taon din sa San Bernardo. Kasi kasama ko si Joseph, sanggol pa si Joseph hanggang sa lumaki. Doon sa Bible School. Tapos sasabihin mo, alaga ka ng ano. Gagawa mo ng excuse, Mga kapatid, isang araw, yung katwiran mo na minsan naman ay katukwiran lang, gagamitin ang kaaway para hindi ka na talaga makabalik. Di ba? May wala ka magawa. Di ba? Kaya sabi ng Bible, call. Tumawag ka habang nakakatawag ka pa. Gumawa ka habang may araw. Dadating ang gabi. Hindi ka na makakagawa. At dun mabubunsod yung tinatawag na always abounding in the work of the Lord. Paano ka magiging always abounding? Magpapakayaman tayo. Magpapakayaman tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi yan sa pera lang, kundi magpapakayaman tayo sa paggawa, sa pagiging busy para sa gawain ng Panginoon. At doon ka lang nagkakaroon ng karapatan, Lord. Nagdidemand ako ng healing. Pero kung wala ka namang tinanim kay Lord, mahiya ka sa kulay mo. Di ba? Wala ka namang tanim eh. Di ba? Ang lakas na loob ko mag-loan o kaya katulad yan, magpapile kami ng sickness. Nagbabayad naman talaga ako sa SS eh. Di mag-file tayo. Karapatan ko yun eh. Until such time. Ngayon, meron kami mga benepisyong inuulugan. Kinuha ko na nga. Kami ni Chip doon sa field plans namin. Sayang din yung pandagdag ko sa binibili kong sasakyan. Kasi may tinanim ka eh. Amen? Amen. Parang ganito lang, sikapin natin sa translation natin ngayon na habang tayo may panahon ngayon maglingkod tayo at magpakatotoo tayo sa Panginoon. Dahil darating yung panahon, kung wala ka namang, hindi ka naman naging tunay, hindi ka naman naging totoo, time will come, maghahagilap ka,
ng mga ID, ng mga kung ano-ano, ang papatunay, ay Christian ako. Sabi ni Lord, I never know you. Wala kang karapatan para humingi ng healing. Wala kang karapatan para makapag-pray. Kahit mag-pray, talbog yun. Bakit? Sabi ng Bible, you cannot bless the one who curse God. Huwag mo raw pagpalain ng tao, sinumpa ang Diyos at sinumpa ng Diyos. Alala nyo? O, tingnan mo. May sinari sa Bible. Balaam ang Balak. Si Balaam ay mayaman. Si Balak, prophet. Yan. Nag-hire siya ng propeta para i-curse ang bansa ng Diyos kasi kalaban nila. Pero alam niyo nangyari? Nung magsasalita na yung Balaam, hindi niya masabi-sabi yung gustong sabihin. Actually, nung papunta pa lang siya doon sa man of God, yung kanyang sasakyang asno, hindi tutuloy-tuloy, hindi makatuloy-tuloy. Umaatras. Minsan may mga pahiwatig sa buhay natin na gusto nating magawa magawa yan. Tapos si Lord na nag-umpisa, para huwag kang malugmok doon, gagawa siya ng paraan para matigil na yung kalokohan na yan. Di ba? At yun, may mo yung asno umatras. Pinilit niya, pinalo-palo pala niya kasi pupunta siya doon sa ceremony, sa bundok yun makikita ang bansang Israel at susumpain niya. Pero alam niyo ho nangyari? Nagsalita yung asno. For the very first time in the Bible, na naging mukhang puppet yung Bakit? Walang asnong nagsasalita. Para lang masabi dito kay Balaam na ito na kanyang balak ay hindi maganda, nagsalita ang asno. Ayaw niyang sumunod. Pero sumuway pa rin siya, tumuloy pa rin siya. Pagdating doon, ika-curse niya na. Pero hindi niya makarsa. Yun ang sinasabi ko. Pag ika'y pinagpala ni Lord, walang makakasumpa sa'yo. Amen. At ang bayang Israel, ganyan. Kahit tayo, wala na makakasumpa sa'yo kapag pinagpala ka ng Diyos. Amen? Sabi mo nga, I am blessed. I am so much blessed. Ang criteria, tunay ka bang Kristiyano? Na umiibig sa Diyos. Amen? Tunay ka bang Kristiyano na umiibig sa iyong kapwa? At tunay ka bang Kristiyano na umiibig sa iyong pamilya? And everybody said, Amen. So, sana nakapulot kayo ng araw na umaga. Kasi pwedeng magpaulit-ulit lang tayo, niloloko lang natin yung sarili natin. Kasi hindi talaga natin nagagawa yung primary na goal ni Lord. Paano yung nagpapasaya sa Panginoon last week? Ano nagpapasaya sa Panginoon? Sa mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Ibig sabihin, ang kasiyahan pala ng Diyos, kapag nag-share ka, babalik yun sa Diyos, napapasaya ang Panginoon. Pero walang kasiyahan ng Diyos sa buhay mo kung hindi ka nagpapagamit. Ngayon, kaya nga may training Tapos nagmamadali ka naman. Amen? Sana tablang ka. Kasi yun lang, ginawa na namin ang lahat ng project. Ginawa na namin lahat ng magagawa namin. Nag-encounter tayo, nag-live class tayo, andito tayo ngayon sa simbahay. Harvest tayo Tapos tayo, di ba, papabanding-banding? Hindi ganyan yung... ano yung binabanggit ko nung Sunday? Pag may harvest, lahat busy, lahat may ginagawa. Ginagawa ka ba? Ano yung pangalan nung, si Maria ba yun? Yung sa Manaloto? Yung asawa ni Si Berta. Si Berta. Bakit? Wala pa namang ginagawa. Makapal ka talaga. Sabi niya dun sa boss niya. Kasi si Elsa, lagi nangihingi ng pagka-ulam doon kay Elsa. Di ba? Si Mimi. Bira. Napakapal mo. Wala kang ginawa kundi manghingi. Binibisto niya talaga. Sorry, ano na yung ginawa natin? Itong simbahay, opportunity nyo na to para may magawa para sa Panginoon. Na-remarkable. Ako, naniniwala, hindi lang isang Ferrari ang dadating sa tao na ito. Kaya totoo yung sinabi ni Bishop, pag may sasakyan ka, madamot ka, ayaw mong madumihan, huling sasakyan mo na yan. Kaya dapat ang sasakyan pinapagamit para sa gawain. Pag nag-pray ka kay Lord, na gusto mong magkaroon ka ng bahay, pag pray mo na yung bahay na yun, dapat may gawain, may simbahay o may cell group. Amen? At tutugunin ni Lord. Kasi ang purpose mo hindi sa'yo, paano pa rin sa Panginoon. Amen? Amen. So ngayon, nagtatrabaho ka. Sino dito nagtatrabaho?
Para kanino ba yan? Sa apam? Sa pamilya. Pam lang nadinig ko eh. Okay? Pero dapat, hindi ba dapat ginagawa mo yan? Sabi niya, whatever you do it for the glory of the Lord. Whether you drink or eat, sabi niya, do it for the glory of God. Ang ganda ng mga nagkaroon anong pangalan nito? Si Yolo. Ganda sabi niya, for the grace, because the grace of God. Yung mga hindi ko naabot by the grace. Kasi kung siya lang, hindi niya kaya. Ngayon, nagulat ka, no? Naglipa na yung mga tumatambling sa iyong Facebook. Ang dami na ngayon mga gymnastic. Ang gagaling pa. Mas magaling pa kayo, no? Yung isa na pangulo. Ay, kasi nga, alam nila magkakapera. Pero totoo yun. Skilled people, sabi sa Bible, skilled people will always hide in the palace. Maglilingkod sa hari. Amen? Dapat yung galing mo, nagamit mo na ba yung galing mo sa Panginoon? Yung mga mananayaw pa natin, sabi ko, in-instruct ako, mag-dance kayo. Nasaan si Abby? Ha? Absent. Kaya dapat may ginagawa. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang walang ginagawa, nakakaisip ng masama. Kaya dapat lahat may ginagawa. Tanong ko sa inyo, wala kayong magawa? May simbahay tayo. Mag-invite lang kayo doon. Okay. Okay, so next time po kasi So, next time, isi-share ko sa inyo to. Napakaganda nito yung sinishare ni Pastor Ay kahapon. Kaya kailangan na natin magkaroon ng tunay na Kristiyano. Yan, ang sikreto. Pag totoo na, yan, mababago na lahat. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pag nagbago na you, magbabago na me. Tanungin mo ulit, who you? Kaya sino dito, naging incredible pa rin pag sa bahay. Pag walang ulam, nagagalit. Pagka sinasagot, nagwawala. Pag hindi makahingi, nako. Kaya kailangan maging totoo lang na Kristiyano. Isa lang maging totoo din sa inyo. Mahahawa na talaga. Amen? Kaya sabi ko Lord, baguhin mo ako. Pag nagbago na ako, magbabago na rin sa atin. Amen? Sa mga anak natin, hindi natin nakuha yan sa pwersahan, sa puspusan. Bahala ang Panginoon magbabago sa kanila. Pero tandaan nyo, sabi ng Bible, nagtatanim sa laman, mag-aani tungkol sa laman. Pero ang nagtatanim sa espiritual, aani ng mga buhay na walang hanggan sa espiritual din. Amen? Kaya sikapin ninyo yung ginagawa ninyo para sa Panginoon. Huwag nyo kakalimutan, lahat hahantong sa kamatayan pag nagkasala ka. Panginoon, salamat sa umagang ito. Nakaukit sa puso namin, Panginoon, na maganda ang plano mo sa amin at sa aming pamilya, sa aming sambahayan. Pero Lord, kung wala po kaming ginagawa, wala po kaming, at naghihintay kami, at madalas nga namin sinasabi, Lord, we declare people after people, crowd after crowd. Ay wala naman kami ginagawa dito sa simbahay, wala kaming participation, wala kaming ni-invite. Lord, tulungan mo kami na lahat kami ay may gawin. Meron kaming effort, meron kaming ginagawa, Panginoon, na magpapalugod at magpapasaya sa iyo. Sapagkat sabi nga po ninyo, Panginoon, hindi po dun sa galing namin kayo natutuwa, kundi natutuwa ka sa mga nadala naming bawat kaliliit ang kaluluwa, isang bata, isang babae, isang lalaki, o matanda na nagbabalik loob sa iyo, nagsisi ng kasalanan, ang buong kalangitan ay nagsasaya. Tulungan mo kami na yung assignment namin, dapat kami nga talagang maging tunay na Kristiyano. Ang tanong namin sa puso namin ngayon, tunay na ba akong Kristiyano? Kung hindi pa, Panginoon, this is my chance. Ito yung chance ng bawat isa na pinapaalala sa iyo ng salita ng Panginoon. Hindi lang sa salita, hindi lang sa mga sinasabi natin ang pagiging Kristiyano. Dapat ito ay nakikita sa ating araw-araw na gawa. Tulungan mo kami
na maisuko namin ang buhay namin sa iyo. Kung hindi ka pa nagkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, inaanyayahan kitang ipanalangin mo ang maiksing panalangin ito. Sabi mo, Panginoong Jesus, kulang ang aking salita. Pero salamat na maibalik ko sa iyo ang papuri. Dahil narinig ko ngayon kung gaano ako kaimportante. Ang kalawakan, ang galaxies na kinatitirikan ng mundo ay napakaliit kumpara sa katulad ko, Panginoon. Napakaliit ko, pero minahal mo ako. Namatay ka sa akin. Iyan mong maranasan ko yung pagmamahal mo sa umagang ito. Tinatanggap ko ang iyong anyaya. Pinapapasok kita sa puso ko. Kinikilala kita bilang Panginoon, aking pagpagligtas. Ikaw na ang maghari sa aking buhay. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ako na lang po mananalangin. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Give you praise. Give you freedom. I give you praise, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Who compares to you? You are God, the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? Nangyayaan ko yung lahat dito mayo. Bago natin ulitin yung awit na ito, naiiyak ko naman ng musician, mga awit natin. Simulan natin sambahin ng Panginoon sa gabi sa umagang ito. Alam niyo po, nagiging attractive, nagiging pakinabang ang buhay natin sa harapan ng Panginoon. Effectively, kapag nagagawa natin ang sarili natin, ialay natin sa Panginoon. Amen? Yung bang, Lord, wala na akong reservation. Hindi na yung gusto ko, Panginoon. Kaya pag tayo pa'y nasusunod, yung bang sinasabi mo, ay cancel yung gawain, Pastor, kasi umulan. Kasi ano pa yan, hindi pa patay yung binhi na yan. Kailangan tayo mamatay sa Panginoon. At sa umagang ito yung chance, ito yung time. Naalay natin yung buhay natin sa Panginoon. Whatever happens, gawin natin mabagong sa Diyos sa harapan ng Panginoon. Sabihin ko, who compares?
hindi ako Kristiyano at nakita ko at narinig ko yung patutuo ng yung mama na yun. Kahit sino pwedeng maniwala sa kanya ngayon. Kasi effectively, napakaganda ng kanyang patutuo. Isang buhay na patutuo na nagliliwanag sa mga tao. Amen? Hallelujah. Naalala ko tuloy si Pastor Abante kahapon habang nakikinig siya doon sa seminar, Pastor Ay. Sabi niya, gusto ko na maging Kristiyano. Natawa ko ako. Kasi totoo yun eh. Kailangan lang totoong Kristiyano para sa totoong pagbabago. At din mababago na yung ating kapwa. Mababago na natin. Sabi nga doon sa DCS, para sa bagong Pilipinas ay bagong Pilipino. Suko natin yung ating mga kahinaan sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabihin mo, Panginoon, ginawa ko yung dapat gawin. Ngunit ako'y kulang. May mga bagay ako sa buhay ko na hindi pa naisusuko sa iyo. Pero salamat sa mensaheng ito. Malinaw na sa akin na kailangan pala na ako'y totoong mabago. Mula sa araw na ito, tinatalikuran ko ang dati kong pagkatao. Hayaan mong mamatay ang dati kong ugali, ang dati kong pikon na ugali, at masamang ugali. Pinababago ko ito sa iyo, Panginoon. Sinusuko ko sa iyo ang lahat-lahat. Pangunahan mo yung buhay nito. In Jesus' name. Amen and amen. Sige Lord, palayain mo kami sa kahirapan. Palayain mo kami sa sama ng loob. Palayain mo kami sa mga nagpapahirap sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng kahinaan. Pwede mo ba magsama-sama yung mga nasa simbahay? This time ay ang gagawin nyo lang, baka may konting take away, pakinggan nyo. Kung meron namang mag-circle lang kayo na nakatayo, kaya nakaupo. Meron namang dapat ibang pray. Sige, yung mga namumuna natin sa simbahay, pakunahan nyo. Lahat ng mga tao sa online, nais ng Diyos, pag kayo ba ay makaranas ng mga bagong buhay. Sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang nakipagkaisa sa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa bago na. Tulungan tayo ng Panginoon, pagpalain tayo ng Panginoon. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will increase you, and the Lord's favor be upon you. In Jesus' name we pray. Amen. All those people online, God bless you. Mahal ko kayo.